Uling lokasyon na itong bagyong Uwan ay uling namataan yung sentro ng mata ng bagyong Uwan na sa 195 kilometers silangan sa lalawigan ng Perak sa Catanduanes. Kung makikita po ninyo, no, halos kitang-kita na yung mata ng bagyong si Uwan. Napakalakas po itong bagyong ating minomonitor. At palapit na ito sa may bahagi ng Catanduanes. Hindi na inaris yung posibilidad na maaari itong mag-landfall. Kapag sinabi po nating landfall, yung sentro ng mata ng bagyo ay tatama sa kalupaan. Ang kanyang lakas ngayon sa 175 kilometers per hour malapit sa Tintan Pagpuso na nasa 215 kilometers per hour. Grabe lakas. 10 kilometro na lamang po. 215. 10 kilometers per hour na lamang ay maaari nang maaabot ng bagyong Uwan ng super typhoon category. Nakikita natin na posible po itong mangyari ngayong umaga. Ang kanyang pagkilos ay medyo mabilis po, no? Pakanluran, ilagang kanluran sa bilis naman na 35 kilometers per hour. At makikita niyo, patuloy niyo pong makikita na malawak yung sakop ng bagyong Uwan at maapektuhan nga niya ang malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na yung Luzon at Visayas. Base rin sa mga monitoring po natin sa iba't ibang istasyon ng Pag-asa, nakakaranas na po ng mga pag-ulan, lalo na itong bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Marami na po tayong itinaas ng mga heavy rainfall warning sa mga nabanggit na reyon. Narito yung ating latest na track sa bagyong Uwan at makikita po natin, at ito po sana yung gusto kong bigyan din, 2 AM ay nandito po ito po yung kasalukuyang lokasyon ng bagyong Uwan at makikita po yung 24 hours dadaanan niya itong kalupaan ng Luzon. By tomorrow po ng madaling araw ay nasa West Philippine Sea na yung bagyong Uwan. Ibig sabihin po nito, ito yung panahon na pinakamararanasan natin yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na maaring magdulot ng mga pagbaha, mga pag-uho ng lupa, partikular na doon sa mga mababang lugar at sa mga lugar po na very steep slope. Nakikita po natin base sa track na posible pong lumapit, partikular na sa may bahagi ng Catanduanes, itong bagyong si Uwan. Kagaya ng pinanggit ko kanina, posible itong tumama sa kalupaan ng Catanduanes. Hindi na pala inaalis yung posibilidad na yun. At maaari po itong lumakas bilang isang super typhoon ngayong umaga. So either strong typhoon po siya, super typhoon. At makikita rin natin na mamayang gabi, inaasahan na po natin, natatama naman sa kalupaan, either Aurora po or sa may southern part ng Isabela, yung bagyo at babaybayin niya po itong northern or central Luzon bago tuluyang lumabas ng patungo po sa may West Philippine Sea bukas ng madaling araw. Inuulit ko po, no, pinakamararanasan malalakas na mga ulan at malalakas na hangin na dulot ng bagyong Uwan simula po ngayong araw ng Linggo hanggang bukas, lalo po bukas ng umaga ng Lunes. Posible naman itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility araw po ng Martes. Posible po umaga ng Martes. Makikita po natin sa track, maaari siya muling pumasok ng Philippine Area of Responsibility araw ng Huwebes, patungo po dito sa may bahagi ng Taiwan. Sa ngayon po, patuloy pa natin itong i-monitor at kung makakapekto pa ito sa ating bansa. So, posible po siyang pumasok muli ng par ng Huwebes, pero by Friday ay muling lalabas. So, maaari din siyang tumama sa may bahagi ng Taiwan bilang isang severe tropical storm category na bagyo. Sa ngayon nga po, nakataas ang signal number 4, particular na sa Polillo Islands, eastern and central portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, sa Catanduanes, eastern portion ng Albay. Signal number 3 naman ngayon sa may southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, the southern portion ng Abra Mountain Province, Ifugao, Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, sa amin po dyan sa Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, at ang Metro Manila po ay nasa ilalim na ngayon ng signal number 3. Cavite, eastern portion ng Batangas, Laguna, Rizal, nalalabing bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Albay, Sorsogon, Ticao at Burias Islands, northern Samar, northern portion of eastern Samar, at northern portion ng Samar. Signal number 2 naman po ngayon sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama sa ibang lugar, Cavite malakas.
Abra, the rest of Abra, Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, the rest of Batangas, northern and central portions ng Occidental Mindoro, kasama yung Lubang Islands, northern and central portions ng Oriental Mindoro, Marinduque, northern and eastern portions ng Romblon, nalalabing bahagi ng Masbate, eastern Samar, Biliran, northern portion of Leyte, habang signal number 1 naman dito sa may bahagi ng Batanes, nalalabing bahagi ng Romblon, ng Oriental Mindoro at ng Occidental Mindoro, kasama po itong Calamian Islands at Cuyo Islands, nalalabing bahagi ng Southern Leyte, nalalabing bahagi po ng Leyte, buong lalawigan ng Southern Leyte, ng Bohol, northern and central portion ng Cebu, kasama yung Bantay at Camotes Islands, northern and central portions ng Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, Guimaras, malawak talaga yung Baguio, Aklan, Antique, Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion of Agusan del Norte, at northern portion of Surigao del Sur. Kung kayo po ay nagtataka dahil hindi nyo pa nararanasan, lalo na sa mga lugar kung saan nakataas yung signal number 3 ng mga hangin, dahil po paparating pa lamang yung bagyo, kaya po posible po na ngayong araw ay simula na pong mararanasan yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na dulot po ng bagyong C1. Kaya po muli po sa mga kababayan natin, lalo na kung saan nakataas yung signal number 3 at signal number 4, iba yung pag-iingat po, at sana by this time po, kung kayo po ay nasa mga delikadong lugar, nasa mga madaling bahain o mga lugar po na malapit sa karagatan, sa mga baybay dagat, nawa po kayo po ay nakapag-evacuate na, no? Samantala po, posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin, even po yung mga lugar na kung saan wala pong tropical cyclone signal. Ngayong araw, may mga pagbugso pa rin ng hangin sa Palawan, sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukas, araw ng Lunes, malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay makararanas din ng mga pagbugso ng hangin. At sa Martes, kahit nakalabas na po yung bagyong Juan, ang kanyang trough o mga kaulapan na dala ay maaari pa rin magdala ng mga pagbugso ng hangin sa ilang bahagi ng Luzon. Samantala po, narito yung inilabas natin or na-issue na weather advisory. Ito po yung mga inaasahan natin mga pagdalang ulan ng bagyong Juan. At makikita po natin ngayong araw, halos ang malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng halos 100 up to 200 and greater than 200 millimeters of rain. Ang ibig sabihin po nito, yung mga lugar na madaling bahain, sa mabababang lugar, ay malaki yung posibilidad na makaranas po ng mga pagbaha, lalong-lalo na po yung mga malapit sa mga ilog, dahil nga po inaasahan natin na maraming ulan na dala itong bagyong Juan. Samantala po, no, inaasahan natin na bukas makararanas pa rin ng mga malalakas sa mga pag-ulan mula po madaling araw hanggang buong umaga ng Lunes. Itong malaking bahagi pa rin ng Luzon, lalong-lalo na itong western section ng Luzon. Muli po, no, mag-ingat tayo sa mga potensyal, mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa na dahilan po ng mga ulan na dala ng bagyong Juan. Samantala po, pagdating ng araw ng Martes, makararanas pa rin ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan habang papalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Juan. Narito. Thank you for watching. Please subscribe guys sa channel ko para naman nyo na po.